Yo, what's up mga ka-Prime? Welcome to another video. Mga ka-Prime, confirm na confirm, hindi ito chismis. Hindi ito haka-haka. May Philippine passport na ang 6'10" center na si Kamaka Hepa. At alam nyo kung anong ibig sabihin yan. Eligible siya maglaro sa Gilas Pilipinas kung matagal nyong pang hinihintay ang isang mobile, modern big man para sa future ng Gilas. Posibleng ito ng sagot papunta sa 2026. Kung gusto mo sa mga ganito content, mag-like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuhuli sa mga balita na katulad nito. Simulan na natin. Sa loob ng maraming taon, iisa ang paulit-ulit na problema ng Gilas Pilipinas. Kulang ang depth sa center position. Kapag nakaupo si Kai, humihina ang rim protection. Kapag si John Fajardo naman ang nasa loob, minsan nahihirapan na tayong sumasabay sa international speed at pick and roll game. Pero ngayon, may bagong option na tayo mga ka-Prime. Si Kamaka Hepa, isang 6'10" athletic big at may valid Filipino passport. Kaya pasok siya sa FIBA eligibility rules para sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang siya future prospect. Isa siyang legit right option ng Gilas Pilipinas. Sino nga ba si Kamaka Hepa? So sino nga ba talaga siya? Isa siyang 6'10" na may position na center at saka modern power forward. Isa siyang modern international big man. Ito ang mga strengths niya. Malakas sa rebounding, may rim protection ang timing sa depensa, kang tumakbo sa fast break, hindi magbigat sa paa. Hindi siya yung klaseng center na nakapwesto lang sa ilalim. Kaya niya mag-switch sa depensa, kaya makipagsabayan sa Japan, Korea, China at Middle East bigs at swak sa mabilis na laro ng FIBA. Ito ang tipo ng big man may hinahanap ng international basketball ngayon. Bakit perfect siya sa sistema ni Coach Tim? Isa lang yan mga ka-Prime. Kung titignan natin ang sistema ni Coach Tim Cone, malinaw ang hinahanap niya. Disiplinadong depensa, big man na marunong mag-rotate, hindi liability sa pick and roll, handang gumawa ng dirty work. At dito papasok si Kamaka Hepa. Pwede siyang maging backup ni Kai Sotto, pwede ring twin tower partner depende sa matchup, at pwede ring pangtapat sa physical Asian centers. Hindi niya kailangan maging scorer agad. Ang kailangan niya maging depensa, rebound at saka merong energy sa kupunan. At yan ang eksaktong papel na kailangan ng Gilas. Bakit malaga siya sa rotation? Tignan natin ang list. Kai Sotto meron siyang elite height, shot blocking, offense upside. Sa John Fajardo naman, meron siyang huge experience sa international basketball, lakas sa ilalim, low post dominance. Si Kamaka Hepa naman, meron siyang mas mabilis na depensa, mas flexible sa FIBA pace, mas bata, mas pang long term. Ibig sabihin nito, hindi siya maliit. Dagdag lakas siya sa Gilas Pilipinas. Game changer ba talaga pag pumasok siya sa FIBA? Sa papasok na 2026 FIBA windows, hindi lang stars ang malaga. Depth ang laban. Kung available si Kamaka Hepa, konting foul trouble, mas fresh si Kai Sotto, mas solid ang interior defense, mas flexible ang rotation. At tandaan natin, championship teams ay malalim ang rotation. Hindi one-man show ang Gilas, team na talaga. Ngayon, tanong ko sa inyo mga ka-Prime, pasok ba si Kamaka Hepa sa Final 12? Mas gusto niyo ba siya bilang backup ni Kai o twin power partner? I-comment niyo sa baba ang opinion niyo mga ka-Prime. Huwag kalimutan like, share at subscribe. Araw-araw tayo may latest Gilas update. Para sa bayan, para sa Mindila, puso.